magkaroon ka ng malinis na puso. At ang sabi rito, bitterness defiles galit po, paghihinanakit, pagtatanim ng galit sa kapwa, that is bitterness, mga minamahal. Sabi ng Biblia, marumi ang iyong puso, at kapag marumi ang iyong puso, minamahal, mahihirapan kang tumawag sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, unang palatandaan, na bitter ang isang tao, mga minamahal, palagi mong iniisip yung mga taong nakasakit sa iyo. That is one of mga minamahal symptoms. Kapag ikaw ay isang bitter person, palagi mong naiisip yung mga taong mga minamahal nagkamali sa iyo. Siyempre, kapag hindi ka pa nagpapatawad, palagi mo talagang naaalala yung nanakit sa iyo, naaalala mo palagi yung mga insulto sa iyo, naaalala mo palagi, mga minamahal, yung mga taong nakamenos sa iyo, yung mga taong pinagalitan ka, mga taong minura ka, binaba ang iyong pagkatao, mga minamahal. Lahat po tayo ay nakaranas ng mga ganyang iba't ibang uring karanasan. Ang iba sa atin ay minulestya tayo, inapi tayo, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia o ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, isa po sa mga palatandaan, signs that you are a person kung palagi mong iniisip yung mga tao, mga minamahal na nagkasala sa iyo. If people are lahat ng lumalabas sa bibig niya ay puro reklamo, puro mga comments, mga criticism, puro mga complaint ang lumalabas. That is one of the sign if you are a bitter person. Mga minamahal, punong-puno ng reklamo ang bibig mo, punong-puno ng criticism, punong-puno ng mga komentaryo, punong-puno ng complaint ang lumalabas sa labi. Dahil sabi pa nga, mga minamahal, the abundance of the heart, mouth speak. Lumalabas sa labi, yun ang laman ng ating puso. The abundance of the heart, mouth speak it. So kung ano ang laman ng ating puso, ang puso, ang lumalabas sa labi natin ay punong-puno din ng kayabangan. Kung ang laman ng ating puso, mga minamahal, ay punong-puno ng kahilayan, ang lumalabas sa ating mga labi ay punong-puno din ng kahilayan. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, ang lumalabas sa ating mga labi ay galit din at puot. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng mga pagreklamo, ng mga complaint at mga criticism, mga minamahal, kahit hindi na po natin dapat pakialaman, pinapakialaman pa natin. Kahit hindi na po natin dapat i-criticize, i-criticize natin. Natin na mas magaling tayo sa Kanya at dahil ang laman ng ating puso, reklamo, puro komentaryo, puro complain, yun din ang lumalabas, mga minamahal, sa ating mga labi. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, if a people are bitter, malabas sa kanyang bibig ay puro reklamo, puro criticism, puro complain, puro komentaryo. Yan pong lumalabas sa kanyang labi. Kaya ang ganyang uri ng tao, hindi po yan mapayapa, mga minamahal. Mahirap pong makatulog ang ganyang uri ng tao, yung marami kang komentaryo, marami kang complain, hindi ka makatulog ng maayos, wala kang kapayapaan. Maniwala kayo, mga minamahal. Yung taong punong-puno ng komentaryo, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng kritisismo, yung ganyang uri ng tao, hindi yan makapasok sa langit. Bakit? Nagmamarunong, galing. Akala mong sino siyang perpekto, mga minamahal. Ganyan ang uri ng mga walang puwang sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang turo ng ating mahal na Panginoon? Painin niyo ang inyong puso sa maraming mga bagay. Basahin po na mahal. Paramdam ko Philippians chapter 4 verse 8. Mga minamahal, isingit po natin sa pagbasa sa Tagalog. Philippians chapter 4 verse 8. O, pakinggan po ninyo. Ito po ang nais ng mahal na Panginoon ilagay natin sa ating mga puso. Sapagkat kapag ang puso mo'y puno ng galit, palabas sa labi mo ay punong-puno ng galit. Yan po'y depende kung anong laman ng puso natin. Kaya we need to guard our heart. Amen. Kapag ang puso mo ay punuin mo, mga minamahal ko, ng galit, ang lalabas sa labi mo ay puno ng galit. Sabi ng Biblia, katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, yan ang dapat nating pagyamanin sa puso natin, sa isip natin, hindi yung chismis, hindi yung buhay ng hindi yung puro tayo komentaryo, hindi yung puro tayo reklamo, konting pagkakamali lang,
mga minamahal, big deal na kaagad sa atin, malaking issue na kaagad sa atin, konting pagkakamali lang, which is na, mga minamahal, samantalang kung mali lang naman ang pag-uusapan, marami din tayong mga pagkakamali. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, sa panahon ng ating mahal na Panginoon, ang mga tao ay nakahuli ng isa pong mga minamahal at siya po ay dinala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nila, Panginoon, sa batas ni Moses, ang babaeng nagkasala ng pangangalo niya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. Ang mahal na Panginoon ay nagsusulat lang sa buhanginan. Inulit nila ang kanilang sumbong. Ang sabi nila, Panginoon, sa batas ni Moses, ang babaeng mahuling sa aktwal na nangangalo niya, batuhin hanggang mamatay. Mga minamahal, gusto nilang hukman ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ninyo ang babaeng ito. Alam ninyo mga minamahal, ni isa sa kanila walang pumulot ng bato. Bakit po mga minamahal? They are all convicted in sin. Alam nila na lahat sila ay mga sinful. Alam nila na lahat sila ay hindi perpekto. Kaya kapag sinful ka rin, hindi ka perpekto, nagkakamali ka rin, mga minamahal, you are not worthy to judge anyone. Hindi ka karapat-dapat na hatulan ng sinuman, hukman ang sinuman. Tanging ang mahal na Panginoong Hesus lamang ang may karapatan at perpektong tagahatol dahil siya lamang nabuhay dito sa ibabaw ng lupa na hindi nasumpungan ang kanyang mga labi ni mga minamahal katiting na kasinungalingan. Wala pong nasumpungan sa kanyang pagkakamali dahil siya ay perpekto, dahil siya po'y Diyos na nagpakatawang tao. That's why mga minamahal, yung kanyang pagiging